Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5 title, Mahirap magtawag ng pagdinig kung lacking in believability. Patuloy na sinusuri ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang aligasyon ng 18 ex-Marines tungkol sa mali-malitang pera sa iba't ibang personalidad. Paliwanag ng senador, kung totoo ang salaysay ng mga nagpakilalang dating sundalo, aabutin umano hanggang 2028 ang paghatid nila ng pera. Ayaw umano ni Lacson na madamay ang Senate Blue Ribbon Committee, lalo na kung ngayon pa lang ay lumalabas na hindi sapat ang kredibilidad ng mga nagbigay ng aligasyon. Wow, salamat po, Senator Lacson, sir. Sige, huwag nyo silang tawagin. Dahil masisira po ang kredibilidad ninyo, masisira ang kredibilidad ng Senate Blue Ribbon Committee. Pangalagaan nyo po ang inyong kredibilidad. Ito, tignan natin ha. People who reacted. Dito mo na makikita ang credibility. Itong payag ng senador, tingnan natin kung marami bang naniniwala sa kanya. Kasi mag-like, mag-love. Kailan kung tinatawanan ka, there is something wrong. Diba? Dito. Senator Lacson, sir. Sana ma-monitor nyo itong reaksyon ng mga taong bayan. 10,000 people ang nag-react. 9,000 ang tumatawa, 421 ang galit. So ito, negative ang dating kay Senator Lacson. 627 lang ang nag-like. So, anong ibig sabihin yan? Mga 99% ayaw sa kanya. Hindi na naniniwala. Grabe, 90%, 95% hindi na naniniwala kay Senator Lacson. Ganyan na po ang pulso ng taong bayan. Sige, basa tayo sa mga comments ha. Dito pa lang sa comments, tama na. Janice McCluster, Lacson the gatekeeper. Ano yung gatekeeper? Depensa. Kasi nung olden times, pinaka-importante yung gate. Kasi walled city yung mga kaharian. Pag na-break ng kalaban ang gate, yan, makapasok sila. Kaya lang kung matibay ang gatekeeper, wala, hindi makapasok. Kaya gatekeeper si Lacson. Jack Estrella, di ba butuhan yan kung magdi-decide mag-imbestiga within that committee? Decision ka? Hindi po. Pag ayaw ng chairman, most likely walang hearing. Ezra Maligali, sa isang banda nakakaawa talaga ang mga Pilipino sa korupsyon sa gobyernong ito. Sa kabilang banda naman, maganda rin na nangyari ito dahil lumabas kung sino ang mga mukhang pera at hindi mapapagkatiwalaan sa susunod. Yes, agree ako nito. Itong period na ito is cleansing. Nung nagsimba ako ng linggo, yung senior pastor, itong church na ito is worldwide. Abot ng millions ang members. Nagdasal yung pastor. Sabi niya, Lord, thank you for loving the Philippines. You love us. We are the only Christian country in Asia. Thank you for exposing the corruption that is happening in this government. Please intervene. Ganon ang dasal ng pastor eh. Talagang kitang-kita na nila yung nangyayaring korupsyon. So, salamat. At na-expose ang kanilang mga puso. Grabe. Maryland TV, ipatawag nyo. Huwag yung may conclusion agad kayo. Hindi kayo judge. Yung judge,
nga nakinig muna na sa witness. Anong klaseng mga senador to? Tama, no? Yung judge, harap, witnesses, both yung nag-aakusa at saka yung depensa. Magsalita yung witness, i-cross-examine ng abogado ng akusado. Then, balikan. Tapos ang judge nakikinig bago mag-decide. Itong si Senator Lacson, serious allegation ito, hindi pa niya pinapatawag, hindi pa nako-cross-examine itong mga nagsalita, may judge, may hukom na siya kagad. Katulad din nangyari nung nagsalita si Saldico, na sabi niya, inutusan ako ng Pangulo through Yusek Bersamin and Secretary Pangandaman, mag-insert ako ng 100 billion sa 2025 budget. Ginawa ko yon. Ito ang mga resibo. Pinakita niya yung insertion. Pinag-aralan ni Lacson. Sabi ni Lacson, conclusion kagad daw. Totoo itong mga budget insertion. Kailang yung sinasabi ni Saldico na kickback, na kung ilang 25 billion yon, hindi natanggap ng Pangulo. Yan, nagkangklod kagad. Kasi ang nakatanggap si Yusek Bersamin. O ngayon, lumabas nga ang text messages between the President and Yusek Bersamin. Itong Yusek Bersamin, nagdi-deliver ng pera sa Pangulo. Ano ngayon? Nag-decide kagad si Lacson na walang ano. Anyway, wala tayong magagawa. Yan ang gusto ng chairman eh. Magtiis na lang tayo. Mark Umali, if they're not credible, let the people know. Expose them to the Filipino. Correct! Sabal, nanluloko lang yung mga Marines na yan. Ex-Marines. Patawag sa hearing. I-cross-examine ninyo. Malalaman namin kung nagsisinungaling sila o hindi. O bakit hindi patawag? Baka kinakabahan sila. So, wag na po tayong umasa nito. Walang mangyayaring Blue Ribbon Committee hearing. Milagro na lang kung magkaroon. Ano na lang, tayo na lang ang mag-hearing. Tayo na lang ang mag-conclude kung totoo ba o hindi ang sinasabi ng mga Marines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan na mong yero. So mag-atop na ni siya karon. Isang digling tawra din atop. So ano ni ang iyang atopan. So karon humanag gyud og atop ang gihatag namo nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo ug sa naghatag sa amo asasin kay wala pa ang sin ug ang naghatag sa amo og sin di pa gid mi makabalay kay tungod kay mag-umarami. Igong ipalit og sin kay lisod gid kay ang among budget igo ra gid sa pagkaon. So unsa ra day ang imong trabaho? Kuan mag-umara gyud. O so magmuso lang usahay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Mga kuan sa gid ka tuig.
isa ka tuig so bago pa ka nakatukod og balay. Oo. So lisod gyud. Salamat sa Ginoo na unta nga magpadayon ba nga tabang kay aron daghan pang matabangan ng mga nanginahanglan. Salamat kaayo.